Ang pinakakinakatakutan na batang Manny Pacquiao noon, pati ang matandang Manny Pacquiao ngayon. Paano naging 8th division si Manny Pacquiao at ang world title belt ay kanyang inagaw? Bago ni Pacquiao nakuha ang unang titulo, ang mga kampiyon ay kanyang ginulpi at binaldado. Kahit si Pacquiao ay busy pa siya sa Senado. Panoorin muna natin nang nakalaban niya si Chachay Sasakul para sa WBC World Flyweight title. Bago nagharap sa ibabaw ng ring si Pacquiao at Sasakul, 3 beses na depensahan ni Sasakul ang kanyang WBC World Flyweight title. Makikita mo sa record, ang mga tinalo niya ay magaling din, kaya hindi pwede si Sasakul maliitin. Para sa akin, si Sasakul magaling na sana na boxer, pero hindi sapat ang kanyang mala flyweight na power para mapabagsak ang katulad ni Manny na fighter. At pagkatapos ma-knockout ni Manny ang Thailander, dito nakuha ni Manny ang pinakaunang division na WBC flyweight title. June 23, 2001. Si Manny dito ay hindi pa siya masyadong handa para sa pangalawang division na kanyang target at tirada. Ang may hawak ng IBF Super Bantamweight title na si Lelo Ledwaba. Kung hindi nyo pa alam, May 29, 1999 nang napanalunan ni Ledwaba ang bakanteng IBF Super Bantamweight title laban kay John Michael Johnson. Simula September 25, 1999 hanggang April 22, 2001, wala pang may nakaagaw sa IBF Super Bantamweight na hawak ni Ledwaba pagdating sa sagupaan. At matibay na 5 beses niya nagawang depensahan sa 5 boksingerong na kanyang nakalaban. 4 dito ay nagresulta ng TKO at KO. June 23, 2001. Sa panahon na to, maraming mga Pinoy fans ang medyo kinabahan sa laban na to dahil 2 weeks lang ang ensayo ni Manny dito. Kahit si Manny ay hindi masyadong handa, makikita mo pa rin ang bilis at lakas sa bawat bitaw ng kanyang sandata. Ngayon lang nakita ng lahat na bugbog sarado si Ledwaba. Hindi matiis ang mga binibitawan ni Manny na kargada. Kung bantamweight champion ka ay maliit ka pa kapag si Manny ang iyong makasagupa. Kung matagal ka man matumba, sigurado pagkatapos ng laban ay duguan ka. Pagkatapos tinalo ni Pacquiao si Ledwaba, dito na si Manny nagre-request na gusto niya makalaban si Marco Antonio Barrera, ang babyface assassin ng Mexico at kinakatakutan din sa lugar nila. Bago magumpisa ng laban, nang sinabi ni Michael Buffer ang kanilang pangalan. At nang nagsimula ng laban, makikita mo na din natatakot si Pacquiao sa kanilang sagupaan. At ilang sandali ang paa ni Pacquiao na apakan. Na-outbalance ito at si Manny ay binilangan. Kahit klaradong outbalance lang naman, nakakainis na referee na yan. Kaya nainis si Pacman at lalo pa nang gigil sa laban. Inaasar niya ang kampyon na kalaban. Dahil hindi si Manny nasasaktan sa kanyang binibitawan na kaliwat kanan. 2 rounds ang nagdaan. Sa ikatlong rounds, si Barrera ay natamaan ng signature punch ni Pacman. Yan ang tunay na bilang na walang dayaan. Pero bumangon pa si Barrera para ulit lumaban. Round 6 nang matamaan si Barrera ng uppercut pero hindi binilangan. Bulag yata ang referee na to. At ang nakakahiya pa dito, ito ay boxing ang labanan gamit ang 2 kamao sa bakbakan. Pero sa round 7, si Barrera nandaya sa laban. Hindi kamao kundi ulo ang binato kay Pacman. Kaya agad siya nakita ng referee at winarningan. Round 9 nang bumitaw ng madayang suntok si Barrera na kanan. At agad naman nakita ng referee at nagresulta ng -1. Round 11 nang si Barrera ay pinaulanan ni Pacman. At agad naman napaluhod si Barrera sa laban. At agad siya binilangan. Sinubukan pa rin tumayo at lumaban. Pero nakakalungkot nang hindi nakayanan. Panoorin ng corner ni Barrera at itinigil na lang ang laban. Dito ang ika-3 division ni Pacman na kanyang napanalunan. At isinunod ni Pacquiao ang naghahari sa super featherweight na si Juan Manuel Marquez.
March 17, 2007 nang maagaw niya kay Barrera dahil sa boto ng judges. At November 3, 2007 ang pinakaunang depensa ni Marquez sa kanyang titulo laban kay Rocky Juarez. At sa pangalawang depensa niya, si Pacquiao ang nakalaban niya. Matinding bakbakan nila kapag Pilipino at Mexican ang naglalaban. Parang dalawang leon ang nag-aaway sa isang kagubatan. Masasabi ko talaga na close fight ang kanilang palitan. Walang atrasan, pareho matapang sa digmaan. Matibay ang panga ni Pacman kahit ilang beses na itong natamaan. Alam nyo naman ang lakas ni Manny, palaging pinapatumba ang kalaban kapag matamaan ng kanyang pamatay na kaliwa sa laban. Malulugi ka talaga kapag pinapaulanan ka ng mabibilis na kaliwat kanan. Pagkatapos ng round 12, dito na nagkaalaman. Split decision ang resulta ng laban at dito niya nakuha ang ika-4 na division na kanyang napanalunan. June 28, 2008, dito na umakyat si Manny Pacquiao sa lightweight at buong tapang ninabanan ng isang 1996 Olympian at may hawak ng WBC World Lightweight title na si David Diaz. Pero bago sila naglaban ni Pacquiao, August 4, 2007, nang sinubukan agawin ni Eric Morales ang WBC lightweight title ni David Diaz pero hindi kinaya ni Morales. June 28, 2008, nang natuloy na ang bakbakan ni Pacquiao at Diaz. Maraming nagsasabi na magandang laban dahil kilala si Diaz sa mahilig sa slugfest at pressure fighter. Hindi umaatras dahil isa talagang brawler at may knockout power. Si Diaz ay mahahalata mo sa record at sa mga laban niya na matibay ang panga niya dahil mahirap itong pabagsakin kahit may black eye na. Pero nang makalaban niya si Manny, duguan ang mukha niya dahil kaya din ni Manny makipagsabayan sa isang fighter na katulad niya. Pero believe din naman ako kay Diaz. May puso sa laban, hindi umaatras. Kahit parang torture na ang kanyang nararamdaman. Sa kamay ni Pacquiao lang ay kanyang naranasan. Buong tapang kanyang sinubukan na baka sa round 12 ay kaya pa niyang maabutan. Pero hindi nagtagal na hindi niya na nakayanan. Ang mabibigat na combination ni Pacman na ngayon niya lang natikman. At sa isang bagsak niya lang, hindi na tumayo at isinuko na ang WBC belt na kanilang nilalabanan. At dito nakuha ni Manny ang ika-5 division na walang kahirap-hirap na napanalunan. Dito pa lang marami nang bumilib kay Manny dahil ang kampiyon na si Diaz hindi kinaya at umakyat si Manny sa welterweight at ginawang warm-up si De La Hoya at bumalik sa super lightweight para si Ricky Hatton ay gugulpin niya. At ang mga fans ni Hatton ay excited na. Round 1 pa lang nang si Hatton napaka-aggressive na. Ito ang pinakapaborito ni Manny, ang hindi mahilig sa depensa. Kaya walang kahirap-hirap siya, binabalasa. Nang kaliwat kanan na footwork ni Manny na parang kalaban mo si Hayabusa. Unang bagsak ni Hatton dahil mahina ang depensa. Hindi siya nakafocus at hindi niya na makita ang mga suntok ni Manny na parang nag-SS na si Hayabusa. Nako, pinataba pa. Kung ako sa'yo, pindutin na lang ang settings at mag-surrender na. Ano, kaya pa? Sige, try pa. Sa round 2 na, lagot ka. Kung ako sa'yo, tumakbo ka na at mag-tower hug na. Ang tigas kasi ng ulo, kundi round 2 pa lang tulog ka na. At dito si Manny naging 6th division nang si Hatton ay pinatulog niya. Sa panahon na to, ang mga malalakas na kampiyon ay nagsisitaguan na. Si Manny ay dito napilitan, umakyat sa welterweight para makalaban ng kampiyon na isang Puerto Rican. Pero bago sila naglaban, isang beses nagawang depensahan ni Miguel Cotto ang kanyang WBO welterweight na kanyang hinahawakan. Nang si Joshua Clottey ay kanyang tinalo sa laban. Sa pangalawang depensa, si Manny Pacquiao agad ang kanyang nakalaban. Isa si Cotto sa kinakatakutan. Isa sa mga tinalo niya na kalaban ay si Zab Judah at Sugar Shane Mosley lang naman. Katulad din siya ni Manny na mabilis at malakas pagdating sa digmaan. Nang nag-umpisa na ang sagupaan, makikita mo talaga ang kanilang palitan na malinis tingnan at walang dayaan.
Ito ang tunay na kampiyon na naglalaban, walang trastukan, sa ibabaw ng ring nagkakasukatan kung sino nga ba ang tunay na hari sa welterweight pagdating sa digmaan. Hindi maitatanggi, si Manny ay minsan ay natatamaan ng malalakas na suntok ni Cotto na may laman. Kung mahina ka, siguradong hihiga ka sa laban. Pero kahit gaano pa kalakas ang kalaban, kayang-kaya ni Manny yan titikman. Nagpapasuntok pa ito minsan para may thrill ang laban. At gaganti si Manny sa'yo ng mabilis at malakas na kaliwat kanan. At hindi mo yan mamamalayan pagkatapos ng round 1. Kung makaabot ka man sa susunod na round sa bakbakan, ang mukha mo ay pakitingnan kung kaya pa ba makipagsabayan. Alam kong hindi na at aatras ka na lang sa bawat palitan. Huwag masyado umatras sa laban, baka si Manny tatamad na sa laban. Lapit ka kasi, kampiyon ka pa naman. At sa huling rounds, si Kenny Bayless ay hindi na napigilan at itinigil na lang ang laban dahil namamaga na mukha ni Cotto at nakakaawa ng tingnan. Pero kahit tinalo siya ni Pacman, hindi mawawala sa aking isipan. Isa si Cotto sa pinakamalakas ni Manny na nakalaban. At dito naging 7 Division World Title si Pacman. At nang hindi pa kontento si Pacman, agad na umakyat sa super welterweight at ang higanteng si Margarito ay kanyang nilabanan. Masasabi mo na mismatch kung panoorin sa laki ng katawan at sa tangkad ng kalaban. Nang magsimula na ang laban, dito ni Manny pinakitaan kahit matangkad at malaki ka, hindi makakaapekto sa laban basta walang halong dayaan. Si Manny hindi mo talaga makakayanan, lalo na kapag trash talker ka nakalaban. Siguradong digmaan ang magaganap, siguraduhin mo lang matibay pa nga mo dahil si Manny ay mahilig magpahirap sa mga kalaban na matibay ang panga na kanyang nakaharap. Huwag masyadong mayabang kung ang laban hindi pa nagaganap. Baka matulad ka kay Margarito, nakita niya tuloy ang kanyang hinahanap. Huwag nang mangarap matalo si Manny dahil hindi mo yan malalasap. Kahit may sombrero ka pa na para kang hip-hop. Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang at magpa-autograph.